Good morning guys. So, dito na naman tayo ulit guys. At may pagkakaabalahan tayo ngayong umaga. Kasi meron tayong gagawin. Bale magpalit tayo ng clutch hub sa primary ng Honda Wave 125. So, meron na tayong nabili na parts. At yun ang gagawin natin ngayong umaga. Ang problema kasi nung guys, yung clutch housing niya, yung sa clutch shoe. Sa clutch shoe na housing is meron na siyang guhit sa loob. Nakikita nyo parang may apat na siya na guhit. Kumbaga, yung clutch shoe kasi dati, wala na rin siyang pad. Parang nakayod na doon sa mismong clutch, sa clutch housing ay yung mismong bakal na ng pad. So, yun yung naisip natin palitan ngayong umaga. So, samahan nyo ko guys at let's go. Umpisa natin dito guys, tanggalin lang natin tong screw ng cover. So, bali mga 8 ata to na screw. Yun yung kailangan natin tanggalin. So may dalawang screw to guys na medyo maiksi siya ng konti. Ito yung dyan nakalagay sa mismong malapit sa engine. Madali mo naman mapansin yan kasi yung lagayan niya pag maisukat yung screw is maiksi lang siya. Ito, tanggalin na natin tong cover guys. Dandahanan lang natin kasi meron yan dyang clutch adjuster. Nakita nyo yung nut dyan, yung nut na nasa labas. Yan yung kung kailangan mo mag-adjust ng clutch, yan yung pihitin mo. Tapos yung nalaglag na yun guys, yan yung nakadikit dyan. Yun yung clutch adjuster mo. So wala namang problema yan kasi kumbaga ididikit lang yan dyan mamaya pagka ibalik na natin yung cover. Tanggalin natin to itong may gasket din to, itong tatlong nut na to. Parang filter din to siya guys ng dumi kasi pag meron siyang mga dumi na papasok dun sa loob nasasala niya rito. So yung gasket niya dyan is importante din. Okay, so yan. Tapos ito dito may bearing din dyan, tanggalin din natin kasi bago mo maipasok yung castle nut mo kailangan tanggalin mo yung bearing. Tapos ito guys, dito sa may primary clutch meron yang parang lock washer na nakayapos dun sa nut. So kailangan lang natin tanggalin natin, tawagan lang natin yan para maipasok natin yung castle nut. Okay, so tawagan lang natin, tanggalin natin yan. Ito na, kabit natin yung castle nut guys, tatanggalin na natin yan. Pwede rin to i-mano-mano nyo guys kung halimbawa wala kayong castle nut, pero sa tingin ko hindi advisable kasi minsan masisira yung kumbaga mabubungi yung kasilsil mo, masisira yung nut. Mas maigi pa rin mayroon kang kagaya nito na special tools para talaga sa kanila. So ayan, natanggal na natin guys. Ayun, kasama na din yung lock washer niya. Sangkatin lang natin kasi medyo nasa loob yan. Pero maluwag lang guys, walang problema yan. At pagtanggal naman ito kailangan sabay guys kasi may gear yan dyan sa loob. So kailangan sabay yung pagtanggal mo yan. Ayan,
kasing primary clutch housing natin guys, may guhit na siya. May tama na siya guys, yung gumuguhit na yung mismong bakal nung clutch shoe. Kasi yung clutch shoe natin, napalitan na natin yan, pero yan yung dahilan kung ba't medyo nasira din yung clutch housing niya, yung clutch hub. Kasi kinabayaan lang, hindi napalitan agad. Ito ngayon, kailangan nating palitan ng bago kasi hindi na siya kumakapit guys. Parang nag-i-slide na siya pagka pag-arangkada mo, pati yung pag-kickstart mo. Isa rin tong dahilan na minsan nag-i-slide yung kickstart mo. So ito bago na to, ayan. Ayan siya guys. Itong isa na to, yung papalitan natin, medyo sunog na rin siya guys. Parang itim na, ayan. Ayan yung guhit niya, ang makikita. May guhit na talaga siya. So ito, punasan lang natin bago natin isalpak. Pero kailangan din natin tingnan tong mga spring dito guys sa may clutch housing niya, kasi titingnan lang natin kung okay pa ba. Tanggalin muna natin yung tatlong bolt na to. Pero bagong palit yung lining nito guys, napalitan na natin to nung nakaraan. So i-check lang natin kung may mga dumi, tapos yung spring niya mismo kung okay pa ba. Pagka wala namang problema, ibalik lang din natin yan. Mas maigi na yung sigurado tayo bago natin isalpak. At least kampante tayo na dito sa side na to wala na siyang problema. So ayan guys, tingnan na natin yan. Okay pa naman, wala namang problema. So kabit na natin to. Lapat na siya guys, so naiikot na natin. Okay na yan, wala nang problema yan. Ngayon i-check na lang natin kung maiikot na natin siya. Makikita natin yan pagka sabay na natin siya maiikot. So ayan, okay na yan guys, wala nang problema. Ang kasunod yan is ibabalik na natin yung lock washer at yung castle nut nya. So katapos yan, higpitan na natin guys. So madali lang naman to guys, wala namang gaanong komplikado dito yung pagpapalit. Sa pagbalik guys, mailapat mo lang siya na maayos, tapos kompleto yung lock washer nya, mga bearing, at yung mismong lock nut nya. Yun lang importante. So okay na yan guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At maraming salamat sa panonood. Paki-follow and share na lang din sa page natin guys, para lagi kayong updated kung ano mga bagong video na ipopost natin. At yan lang po, maraming salamat po.